grabe. Ang laki talaga ng kita dito. Kaya yan, gumawa tayo ulit ng panibagong flavor. At hindi lang yon, hindi lang siya sa malaking kita. Masarap talaga yung flavor na daw. At bukod doon, ang sarap niya, girl. Sigurado pag tininda mo to, oo, ay hahanap-hanapin ng customer mo, girl. Oo, kaya subukan mo na at simulan na nating maglagay ng harina. Bread flour ginamit ko harina pero kaya pwede kayong gumamit ng all-purpose flour kung gusto nyo. Okay, tas lagay tayo dyan ng cornstarch. Kailangan mas konti lang yung cornstarch ha, para sakto lang yung lutong pagka naluto. Oo. Ayan, kung namumroblema ka kung paano ka gagawa ng fried chicken sa kanto, kung paano mo mapapalutong yan, cornstarch lang ang sagot. Maglagay ka ng cornstarch. Di mo na kailangan maglagay na kung ano-ano. Harina tsaka cornstarch lang, goods na yan. Wag mo lang damihan sobra yung cornstarch kasi titigas yan. Baka yung bumili, imbis na may ipin pa, pagbalik wala na ipin. Oo. Kaya wag mo masyadong manggigil sa cornstarch, okay? Totoo yun. Natry ko na yun eh. Sabi ko nga sa inyo, ako ay nagluluto lang sa bahay, hindi ako chef. Pero, ayan, syempre sinishare ko sa inyo yung kanina natutunan ko. Simula sa kapalpakan hanggang sa okay na. Syempre yung okay yan sinishare ko sa inyo. So, ayan, after makot natin ayan, nung dry mixture, yung ating mga manok, i-coat naman natin ng wet mixture. So, yung kaninang harina natira, nilagyan natin tubig yun para maging wet mixture, di ba? Syempre, paano magiging wet kung walang tubig? Di ba? O, ganyan. Tapos, hango mo lang sa pinaka-wet mixture. Ganyan lang. Coat mo lang. May matitirad nun eh. Oo, pwede mo magamit sa iba pang ipiprito mo. Kung ano gusto mong iprito, gusto mong prito may hotdog mo. Lagyan mo ng wet mixture. Okay? Sa pagprito, kung gusto mong maprito siya ng bongga, ng maayos at madalian, i-deep fry mo siya ng hindi katulad dun sa akin. O, sa akin kasi, nasanay na talaga ako ng ganito, walang social distancing. So, para sa akin, ito yung mabilis. Pero, kung tutuusin, mas mabilis maluto kapag yung labas, kapag may social distancing, yung hiwa-hiwala, yung maluwag. Pero alam nyo ba, yung gantong pagluto kasi lalo pagka mga manok, hindi mo na kailangan tusok-tusukin. Kasi unti-unti siyang naluluto hanggang sa loob dahil nga matagal maluto yung labas. Kasi nga, crowded siya, 'di ba? Walang social distancing. So ang ending naglalabasan yung mga dugo-dugo galing sa loob nang hindi mo tinutusok. May una akong recipe nito, nakita nyo? Tinusok ko pa kasi nga walang social distancing. So may advantage din kapag walang social distancing, alam niyo na 'yan. Okay, sa frying pan naglagay ako ng mantika. Di ko alam kung nagigets nyo ka, bala na kayo ha. Alam niyo naman pag dito kayo nanood, dami daldal. Di ko alam kung nagkakaintindihan ba ka tayo. Oo. Butter yan. Depende sa dami ng gusto mo ilagay mo. Balang ka. Kung wala kang butter, sige, try mo margarine. Di ko pa na-try eh. Try mo na lang. Malay mo. Parehas lang naman nagmamantika yan. Okay. Eto, ayan kung makikita nyo, ayan, meron na siyang, ayun o, caramel. Galing yan dun sa una nating recipe. Kasi hinati ko lang yung yung 1 kilo ng manok. Pinrito ko siya ng sabay-sabay sa isang video tapos hinati ko na lang yung kalahati. Bali, 2 flavor kasi ginawa ko. So, hinati ko na lang siya sa 2 video para di kayo mahirapan. So, ayan. Yung pinakapangpaalat natin itong ating menu chicken powder. Oo, ganyan lang. Tapos, prito mo lang. Ano yun? Bulgogi sauce yun ha, yung nilagay ko. Okay, haluin mo lang. Ganyan lang siya kadali. Wala kang ibang ilalagay na kahit anong iba pa. Oo, kung gusto mo, asin lang lagay mo din pagtapos ng bulgogi. Oo, kano trip mo. Ganyan lang, palalaputin mo lang siya. Eto, ang kinaganda rito sa bulgogi sauce natin, hindi na yan magkakaramelize. Yan na yan. Para siyang sauce talaga na malapot. Ganyan. Syempre, para hindi masyadong ganyan lang ang kulay, lagyan natin ng panibagong, ayan. Nakalimutan ko i-video to. Binidyo ko to, hindi ko nasama sa edit. Okay na siguro yan, no? Kaya nyo na yan. Tinusta ko yung tinusta ko yung sesame seeds na toppings natin. Baka sabihin nyo, hilaw eh. O, syempre, lutuin nyo. Baka sumakit yung tiyan nung kakain. O, kahit half cook lang, itusta nyo sa kawali. Pakita ko na lang dito sa screen. Okay, ganyan yung niya sa finished product. Okay, sarap nito papakin, pang-unli. Pwede, sarap. Sarap din ito, isaw-saw sa mayo, try nyo. Oo, sarap. Okay, ito na yung ating lantakan time. After ng lantakan time, taste test na. Oo, nandun nilista na recipe tsaka costing natin kung paano mo kikitain yung 110k. So, isang serving na ibenta mo kada araw, goods ka na. May ipon man yung 110k. Oo, totoo yun. Ayun, costing, Oo, yun nga lang, pwedeng magbago yan na depende sa kung magmamahal na naman bilihin. Ewan ko ba, sa loob ng 1 taon, 3 beses ata nagtaas. Grabe, lahat na. Height na lang natin dito mataas. Para sa mas marami pang negosyo recipe na malaki ang kitaan pero maliit ang puhunan, bisitahin lang ang ating YT channels,
Foodie Bar, Chef Eden, at Halo Mix. Ako po si Eden, ang nagsasabing, bahala kayo sa buhay nyo. Oo, sige na, goodbye, good luck. Love you.